So yan po, welcome back po sa aking YouTube channel. Welcome. Beshi. Oy, Kalingap Beshi. Tayo po kapag-salitang maayos. Okay. Kaya po kasi siyempre nandito kami sa Coffee shop. coffee shop ulit. Ulit. Yan. Kaso, saan coffee shop to? Kroko to. Ayan, siyempre Wow. promote na natin sa kay Tropa to eh. Kay Oo. Kroko. Mga, ano to, mga kalaro sa pickleball ni Kuya David. Yes. And mga ka-church mate din yata yung iba. Ka-gym ko din siya. Nakajim mo din pa. Oo, Oo nga ka-gym pala. Tapos, ko Tapos, siya sa gym. alagat sa ano. Siyempre po guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please Yes. subscribe po. And Subscribe po kayo. Tapos, subscribe nyo rin po. Joke Huwag lang. nang kalimutan, siyempre, i-hit ang notification bell. Yan, And para. yan, bro. Ayun. Siyempre, Ano? kay Ralph din. Oh, yun. Subscribe din po sa mga di pa nakapag-subscribe niya sa aking YouTube channel, Coach Ralph Fit. And lalagay po ni Beshi para papahirapan natin. Sige, Beshi, ano bang meron ngayon? Bakit mo ako na ano ulit? Sarap ng buhay ba? Ba't mo ako naaya ngayon ulit? Anong meron ba? Ano lang, pintuan lang tayo ulit about sa mga Mga nangyayari. nangyayari din. And ano bro, paano ba? Ano din ba? Kung paano natin na isusurvive yung mga nangyayari mga yung issue ngayon. Ay, oo. Lang. Sige. Wala ko, nagkakaroon pa. Bakit sabong eh? Masarap nga. Bro, mayroon na naman tayong inihanda ng tanong sa ating dalawa. Sa ating dalawa ito ulit. Ibang tanong naman yata eh. Ibang tanong ko bro, hindi ito katulad nung last time natin. Pero, ayun, nagustuhan nila bro yung mga topic natin, usapan natin. Okay. So, yun, meron naman po. Kahit bro, si Kalinga Prab, tapos ating kahapon, di ba? Oo. Sabi ba siya, ang ganda nung ano niya, nung Ganda daw ng podcast natin na podcast ginagawa. natin, oo. And yun guys, busy ni Bay, kaya kami na naman lang ulit ni Ralph. So may hinanda ako ditong konting katanungan sa ating dalawa. Ang dami niya na. Konti lang. Ano bro, simulan ko na ba guys? Sige, Bago bago pala lahat, syempre, bro, may gusto kang batiin ng mga ano mo. Ayun, siyempre, shoutout ko po yung mga supporters natin dyan na nagmamahal simula day 1 until now. Thank you po sa suporta. And stay tuned lang po kayo dyan. Abang-abang lang po kayo. And kasi, ready na po kami, Beshi. Ay, saka bro, birthday ba kahapon ni Ma'am Jack? So, Ay, oo. yun, baka may mensahe ka pa sa kanya. Yun, siyempre, gusto ko mabatiin si Ma'am Jack ng happy birthday po. And thank you so much po sa pag-invite. And thank you po sa pagtanggap sa akin, sa Kalingap. And si Ate Jack is ano yan eh. Sanay talaga akong tawagin Ma'am Jack. Yan, tapos ano siya, hindi, ano siya yung mapagbiro din. Mapagbiro klaseng tao. Yan, yun naman po, happy birthday and more birthdays to come. More Lingap to come. And thank you po. At pinapasaya niya lagi si Kalingap. Yeah. And siyempre ako din, happy birthday sa iyo, Ma'am Jack. Wish ko lang, sana magka-baby girl. Yeah, Ay, oo. magka-baby girl na sila. Sabi nga nila, hindi na titigil hanggang din na Oo, kung puro lalaki, hanggang 10 lalaki. isang team na yun agad. Isang din. Yan, happy birthday po rin sa iyo, Ma'am Jack. And stay healthy. Yun. And Yan. sobrang bait niya ni... Ako din, Ma'am Jack din ang sanay ko kasi babae siya, hindi naman piling sir. Loko. Ayan po, happy birthday po ulit. Nasabi ko rin sa isa kong vlog, happy birthday na lang. Yun na lang sasabihin ko. Yan. Ayan, simulan na natin siguro. Yan, sige, Pes. Takbo lang naman na magtuturo. Okay, may gagawin muna natin tanong, guys. Uy, wow. Sa atin. Anong tanong yan, Bes? Ano ang pinakamalaking aral na natutunan nyo sa lahat ng pinagdaanan nyo bilang grupo? So more on Kalingap pala topic to? Yes, bro. Kanina. Okay. Bro. Sino Dahil dyan, Bes, ikaw ang nagtanong, ikaw mauna. Sige. Ulitin natin yung tanong. Ano ang pinakamalaking aral na natutunan nyo sa lahat ng pinagdaanan nyo bilang grupo? Natutunan bilang aral. Sa akin bro, siguro ko na lang sa mga basher, no? Sa mga nagbabash. Ano natutunan mo sa mga bashers? Oo. Natutunan ko unang-una hindi na lang gumanti or mag-react. Parang ini-ignore mo na lang. I-ignore na lang. And sa grupo naman, natutunan ko yung siyempre pag grupo kayo, pag may gagawin, so mas mabilis matapos, parang ganun, Tulungan. yan, tulungan. Pero ano yung mga realization mo sa Pinagdaanan, ngayon bro pala, may pinagdadaanan tayo ngayon sa grupo natin, no? So, yun, mga ganun pwedeng ganun. Oo, kasi nga,
maging matatag lang. Yun. Yun yung number one, ano ko. Yun ang Matatag. sagot ko, bro. Na pagiging Natutunan mo, pagiging matatag. Matatag. Mm. Ikaw naman, bro. So ako naman, natutunan ko. Siguro, from time to time, dami ako natutunan and marami pang natututunan hanggang sa ngayon. Kasi, syempre, growing naman tayo. Abante ng paabante. So, siguro, unang natutunan ko sa grupo bilang kalingap is yung unang-una, huwag mahiya. Okay. Kasi, Oo nga, no? diba, Mahihain ka nga pala. alam mo naman na kung gaano ako camera shy type noon. Mm-hmm. At sa mga di ako po nakakaalam, kahit pag selfie, di ko kayang gawin yan. Mm-hmm. Napaselfie ko, kaya mo mag-selfie, hindi nga ako sanay. Yun, una ko natutunan, parang mabawasan yung pagiging mahihain. And sunod naman is yung natutunan ko din sa grupo is yung pagiging approachable, mas magiging approachable. Natutunan ko rin from time to time yung way kung paano tamang pag-approach sa mga pag nag-i-scout, kapag nagtulong sa beneficiary kasi iba-iba yung ugali nila. Pero sila kalingap napaka-smooth lang nila makipag-usap. Parang casual lang. Relax lang sila, chill lang, ganun lang. And may natutunan din ako na natutunan ko din sa group is yung tutulungan kanila pag-angat. Kasi di ba, kahit ikaw siguro na-experience mo simula pa lang, si Kuya Rabin sumasabi niyan, uy, vlog kayo bro, vlog mo ako bro, ganyan, vlog ka kaya, vlog mo sila ganyan. Eh sila, di naman sila na tutul ba, parang, sige, vlog ka, vlog mo ako besh. Nakakaya ba rin nung una? Nung una, di ba, nakakaya nga. Pero sila ang parang nagpupush na, sige, mag-vlog ka, tutulungan ka namin. So, talagang sabi mo nga, di ba, nagtutulungan. And siguro may natutunan din ako na yung tulad ng sinabi mo din na paging huwag makikipagsabayan sa mga basher. Yan. Kasi yun. And siguro lastly na natutunan ko is yun nga, yung na-topic na rin namin nakaraan ni Beshi sa kabilang vlog, yung pagiging pag-aalam ng both side of story. Yan. So yun, Beshi, ganda ng sagot mo, bro. Papagandaan mo talaga. Hindi naman, na ka lang, kaya tinanong na kita para mag-isip ako. Ayan, sa pangalawa, bro, natin yan. Paano nyo napapanatili ang samahan kahit maraming pagsubok at intriga? Ayun na, ikaw. Sige, ako mauna kasi ako yung si Yan. Beshi na kanina. So ako, ano nga tanong Besh? Paano nyo napapanatili ang samahan kahit maraming pagsubok at intriga? Siguro, kasi yung simula po namin is magandang foundation, strong foundation kami. And tsaka maganda yung banding natin, di ba, nung simula talaga. Tsaka halos nagkalabasan na kami ng mga ugali. And yun lang siguro nagpapatatag sa amin. Alam na namin yung ugali na bawat isa. So marunong na kami marunong ng makiramdam ba. And so yun yung natutunan ko dun sa natutunan pati yung tanong? Yung napanatiling samahan yun dahil dun sa mga pagkakilalan sa bawat isa. So ikaw naman, ano naman sa'yo? Thank you to sa magandang sagot. Sa akin yung sagot ko tiwala sa isa't isa. Ayun, At hindi pagiging plastikan. Yeah. Yun sa akin, yung tiwala sa isa't isa. Tapos, yung parang parang kung galit ka dun sa isang tao, dapat sabihin mo na hindi yung sa pagtalikod, babackstab ka, parang ganun. Yun lang yung dito sa grupo natin, walang ganun. No? So, kaya naman, kumbaga yung grupo natin hanggang ngayon is, kahit paano nakakapag-open nakapag-open ng isa't isa. And, isa pa, kaya maganda yung samahan natin is may Bible study tayo. Ayun, yun ang namimiss ko na rin yun. Kaya Pas ER, kailan po sa atin Bible study. Oo. Yun nakakamiss ko kasi nag-open up tayo doon. And doon nagmumula yung pag-open ng bawat isa kung ano yung sa loobin mo. Kaya nakakaga ng loob. Yun yung sa akin. Okay, nakakamiss talaga din yun, no? Nakakamiss talaga sobra. Natin doon ano ang pagbabago sa buhay mo? Simula nang mabigyan kayo ng oportunidad sa pag-vlog. Wow, ganda ng Parang tanong na yun. Sige, Besh, ikaw naman magtanong. Magsagot. Napakaganda ng tanong na ito. Totoo, ganda. Ano ang pagbabago sa buhay nyo? Simula nang marami doon nagbago sa buhay. Parang naging, ano naging effect sa'yo ng kalingap? Unang-una bro, ang
nabago ng Team Kalingap sa buhay ko, yun, na hindi na ako mahiyain Yun, oo, tama. sa camera. Sa camera. Kasi kahit walang camera naman, sira ulo. Oo. Sa camera, nakakapagsalita na ako, vlog na mag-isa. Public, Oo, sa public, no? which is napakahirap. Napakahirap talaga yun. And pangalawa, syempre kahit pa paano yung buhay ko sa financial natin. Mas naging comfortable Oo, ka. hindi na tulad dati na dito nga lang ako nakahawak ng medyo Malaking pera. medyo anong pera eh. Pero pag malaki kasi piki yan. Yung dating nare-receive ko na sahod, mas doon, mas malaki-laki doon. Tsaka mas relax, di ba, kahit paano. Kasi dahil sa gym, start tayo umaga hanggang gabi, dire-diretso yung tuho yan, lunch break lang minsan ang pahinga. Ito kahit paano, nakakapahinga naman tayo. Oo. And dito pa, sobra, marami din ako nakikilala sa gawa ng Team Kalingap. Pero unang-una bro, nakapunta tayo sa Hong Kong, di ba? Wow, Oo. yun ang pinakamaganda Meron tayong sa mga achievement. nakilala ng mga supporter. Kahit pa paano bro, nakakabili na tayo ng chicken tacos. Nakakabili na ng ganito. Kahit baga, Sa bagay, simpleng bagay na Ako di kasi hindi ako mahilig dati sa coffee shop. Sila lang din nagpakilala Oo, yun sa akin. din. Isa din siya nagbago sa akin na mahilig na din sa mga ganito. Pero hindi na ako nagkakape. Kasi nga na-palpitate ako acid ko. Yun, hindi ko po may isa-isa kung ano po yung nabago sa Parang buhay ko. in short, maraming nabago. Marami pong nabago. Parang mas naging mas nagkomportable yung buhay mo dahil sa Kalingap. Binigyan Tapos lumaki na yung chan ko dati kasi macho tayo. Joke lang. Pero siyempre may kinakain na kasi. Kaya, ayun, marami pong nabago. Ikaw bro? Siguro sa akin, unang-una, yung sabi ko nga na hindi ako nabawasan yung pagiging mahihain ko. Pangalawa, nabago is, mas nakilala ako. Parang nakilala din ako ng ibang mga tao. And parang din, tama ka din, dumami yung mga market. I mean, parang marami ako nakikilala. And also, nabago dahil, mas yung, parang minsan kasi dati, sabi ko kanina na sobrang hirap yung trabaho natin, halos kailangan natin dire-diretso yung trabaho. Ngayon kahit paano nakakapagpahinga, kahit medyo mahina ba ang kitaan sa YouTube at saka sa gym, kahit paano may pahinga tayong nakakuha. Compare dati noon talaga na, trabaho, tulog, kain, yun lang. Wala nang umiikot Pressure dati. paano? Ngayon kahit paano nakakapag-enjoy tayo, yung pagpa-Hong Kong natin. Yun. Tapos siguro, hindi, yung first time ko din makapag-ibang bansa. Ayun. Dahil sa Kalingap. Kasi, dati pa nga, sabi ko mapapayong bansa ako kapag ako. Set ayos na, financially na ako na okay na ako yung financial ko. Kaso, biglang binago ni Lord. Mas pinaaga niya, mas pina-experience sa akin. Tapos, after ko ma-experience, alam mo na-realize ko dun bro, sabi ko, ang laki pa pala talaga ng mundo. So, kailangan ko pa magsikap. Kailangan ko pang mas magtrabaho parang, kahit paano kapunta mo kasi ibang lugar. Di ba? And, yun, siguro in short din po na sobrang daming nabago. And, pa rin ako, hoping pa rin ako na mas marami pang mababago. Dahil yan sa Team Dahil sa Kalingap. Kalingap. Grabe, ang laki ng, sabihin nila, utang na loob ba? Pero kahit sabihin nila na wala ka sa akin utang na loob, ako, ko yun, hanggang pagtanda ko, pagtagal ng panahon, isa-isa di makakalimutan ko yung Kalingap. Siyempre, kahit kung saan man ako mapunta, Kalingap, andyan na yan sa buhay ko. Sa akin din bro, sabihin ko, sasabihin ko na utang na loob ko talaga din sa kanila. Kasi yung gamit ko, syempre yung ginagamit ko ngayon pag-vlog. Kung dito lang sa trabaho dito sa probinsya natin, hindi ako makakabili niyan. Ako din, hindi ko din pinangarap na magkaganyan. Hindi ako makakabili ng ganyan na. Sabi ko, hindi baga practical kasi. Pero yung dahil sa Kalingap, sabi natin, mas kailangan pala talaga. Pero yun, thankful din talaga ako sa lahat na nagsusuporta. Siyempre, lalo na sa nasa Kalingap. Kaya kahit naman mangyari, hindi tayo bibitaw. Kung hindi man na tayo sinasama ni Kalinga Bro sa vlog niya, so gumawa tayo ng sarili natin, di ba? Basta Team Kalinga pa rin tayo. Alam naman ni Kalingap talaga, di ba? Sabi mo sa camera ng vlog, binigyan na tayo ng pundasyon. So, nasa atin na lang kung papatibayin pa natin yun, papataasin pa natin yung pundasyon na yun, or i-stay na tayo sa pundasyon na yun, di ba? Ayun bro, pang-apat na namin katanungan. So ito, paano nyo ginagamit ang basher bilang motivation para mas pagbutihin ang ginagawa nyo?
Parang ikaw na masagot ah. So ako, sa totoo lang, dati, naapektuhan ako sa pag may mga basher. Pero isa sa natutunan ko, ang sabi din nila, i-ignore na lang. Tapos, mas okay na huwag na lang patulan kasi minsan talaga may mga basher na kahit anong sabi mo, pinapanindigan pa rin nila yung sagot nila. Kasi siguro, natutunan ko sa mga basher is, yun na nga, dapat mas marunong kang, mas maging parang ikaw dapat yung mas mautak or mas mawais kaysa dun sa basher. Kasi kung papatulan mo, hindi ba natapos ang argument, tuloy. Parang ito nakarang issue, di ba? Pagpapatulan mo lang yung issue, lalaki ng issue. Pero pag nanahimik ka, sila din mismo mapagod kasi alam mo naman sa totoo mo kung ano yung tama, ano yung totoong nangyari. Tsaka pag alam mo naman na wala kang maling ginagawa, bakit ka matatakot o kakabahan, di ba? Parang ganun. Ayun, sa akin naman bro, paano ko ginagamit ang basher. Unang-una bro, pag pinapasok sa live bro. Ayun, nagagamit ko na ang basher pag pumapasok sa live ko. Siyempre kasi May topic. May topic. And yun, umahaba yung usapan namin. Pero yung pag binasya ko na hindi na lang ako naimik and binabasa ko dun kung ano yung sinabi nila na pwede kong gawing motivation. Kasi dalawang klase kasi yun eh. Meron kasing pambabash na nilalaitin yung yung ginagawa mo. Doon ka kukuha ng doon ka bubuelo, di ba? Parang nangyari din yan sa akin dati sa bodybuilding ko eh. May nagsabi sa akin na hindi ko kaya mag-prep mag-isa. So ginawa ko motivation yun. Ginawa ko motivation yun. Nagsikap ako. So ayun, kahit paano. So parang in short, ginawa ang motivation ng mga basher. Kaya thank you pa rin sa basher. Kasi views pa rin. Ito lang basher talaga nagpapaingay. No. Sila yung kasi simula ng tsaka sabi din nila kanina Pravia noon, ay, congrats coach, may basher ka na, ibig sabihin, nakikilala ka na, sikat ka na. Yan ang sabi, di ba? So, yun po. Thank you pa rin sa basher. Mag-thank you pa rin tayo sa basher. Thank you, basher. Ayan bro, pang-lima natin na tanong. Ano ang gusto nyo patunayan sa mga taong mababa ang tingin noon sa inyo? Ay, ako yata ang sasagot nito. Ikaw na mauna. Matindi pa. Dito nga, Pesat, yan, para matinding tanong yan, ha? mabasa ka din. Ano ang gusto nyo patunayan? Gusto ko lang daw patunayan na patunayan na kaya ko. Parang nagkamali sila ng insulto. Nagkamali sila ng tingin sa atin. Ano yan eh, ganito yan boy. May sample na naman ako, pero totoong buhay ito sa akin din. Siyempre, mahirap na ba kami? Ang bahay namin, kunting hangin na lang. Siguro sabi mo, signal number 2, tatal mo na. Meron kaming tiya, family na lang, about sa family. Na, sabi niya, siyempre nag-aaral ako eh. Nag-aaral ako, sabi niya. Kailangan ko ng service. Siyempre motor, malayo baga dait, tapos kalasgasan kami nun. Sabi niya, nakausap kami. Ay, kailangan ko ng motor, sabi ko, motor. Sabi niya, buti kong approvean ka ng mga yung papautang. Motor company. Kasi ang bahay niyo ganito ganyan. So, pang mamamaliit na yun, di ba? Minalit ka na agad. Parang walang bilib sa inyo. Alam mo bro, kahit ganun yung bahay namin, gumawa ako ng paraan, nag-discard ako. Nagulat sila, may motor ako. Pero talagang, kung tutuusin talaga, hindi kami ma-approve ng financing nun. So, paano anong ginawa mo ba? Yun, nagano ako bro. Nagpursige ako and pinakita ko sa kanya na kaya ko. Minamaliit niya ako, so kaya ko. Sabi ko gano'n. Kaya kong ipamukha sa inyo kung ano Namali kayo. Yun bro, yun ang gusto kong ipakita sa hanggang ngayon. Siyempre wala na akong mga magulang, mga kapatid na lang. Napakita ko sa kanila na kahit hindi nakapag-college, kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Wow! So ako, ano nga ang tanong, Besh? Ano ang gusto nyong patunayan sa mga tao mababa ang tingin sa noon sa inyo? Noon. Noon pala, di ngayon. So, pwede na rin yun. Sama mo na rin. Siguro siguro lahat naman ng tao, for sure, lahat ng tao, may mga taong naging ganyan. Parang,
yung isang tao minaliit si ano, ganyan, minaliit si ganyan, ganyan. Kasi may mga tao talagang mahilig mamaliit, di ba? Manghusga, Yeah, mahilig man-judge agad na, ay, hindi mo yung kaya, ganyan. Parang, hindi ka na agad i-motivate. Pero yung iba, ang nangyayari, nagpapadala na ano, parang nasa nalulugmok lang talaga, na pupunta lang sa baba. Eh, kaso tayo, pares mo. Ako rin, hindi ako din nagpadala sa ganyan. Kasi ako naman, may nagsabi naman sa akin dati na, ano na, ay, hindi yan makakapagtapos ng pag-aaral kasi puro lang yan, puro lang yan lakwat siya, puro lang yan gala. Kaya ako dahil doon, ano din, medyo, sabi ko, ay, nagpintigin tayo ako. Ay, so parang nangahamon siya. Ako naman, syempre, wala man ako di ako nagsalita. Pinatunayan ko na lang. Pinakita mo na lang. Parang actions speak louder than word, di ba? Mas okay na ipakita na lang natin ng silently, gawin natin silently. Hanggang makita na lang sila na makakapansin, oh, graduate ka na pala. Tapos kung ano din naman, so pare sa bodybuilding, meron din nagsabi din sa akin, ay, lalaro ka, sigurado ka, kaya mo yan, ganyan. Sabi ko, ako naman, wala akong sinalita. Pero nung una talaga, sabi ko, ayok ka rin kasi nga, sabi ko baka di kayanin. Pero syempre may mga tao nag-push akin. Yun, malalaman pag after, malalaman nila, oh, nanalo ka pala. Imbis dating nang babash akin, namumuri na sila ngayon. Parang ganun din. So, thankful din ako sa may mga taong ganyan. Kasi kahit paano isa din sila nagpapamotivate sa atin. Parang nagpapapintig nga, parang pintig sa atin. So parang siya, wake up call din. Kaya yun, okay din na may mga ganun tao. Pero, syempre siguro mas okay na medyo iwasan kasi may mga tao talaga din na hindi kayang lampasan. Emotional sila. Parang ganun. So yun. Grabe. Parehas pala tayo sa pagbabodybuilding din. Oo. So, thank you pa rin tayo sa kanila. Oo, kasi isa din sila sa mga rason kung bakit andito tayo ngayon. Dati kasi nung high school din ako, sabi, dagdagan natin yung sa akin. Sabi daw sa akin, huwag ka na niya mag-aaral. High school eh. Mag-aaral? Hindi ka din naman na niya, mag-aasawa ka rin naman na niya, mag-graduate ka rin naman na niya, magbunot ka na ng nyug. Parang, sasabihin nila, diyan ka man din babagsak. Hindi pa din naman babagsak kasi yun yung anak buhay namin. Nagbubunot ng nyug, mga ganyan. Huwag ka na mag-aaral, pasok. Ganun. Kung nagpadala ka, Wala na. Kahit pa paano, hindi ko nakilalang Kim Kalingap. Oo, yun eh. Nasa nyugan na ako lagi. Siguro baka dicer ka lang ngayon, ba? Hindi. Baka hindi ako naging Kasi kung nagpadala ako na huwag ako mag-aaral. Nasa bukid ka pa rin. Hindi na ako nagsasaka, gano'n. Sabagay. Kaya, tinanin ko lang sa isip ko yun. So talagang, yung iba din talaga si Lord maglabas ng plano. Sa plano natin, mas better yung plano niya lagi. So kaya sa ganyan din, na-realize ko, minsan may mga decision tayo na, di ba kari may gusto tayong gawin, hindi natin gagawa. Yung pala, may gustong gawin si Lord na mas bigger. So yung guys, nandun na, narinig niyo po yung ating 5 katanungan. Kasi sobrang haba kasi nung pag dinamihan. And yun bro, ito na lang pinaka-last, pinaka-hot sa ating dalawa. May tanong pa pala. Last na to. Sige. Bro, anong masasabi mo dun sa nila Kuya Val? Sa last nila sa argumento. Yung argumento. Siguro masasabi ko lang na kahit anong, di ba meron sila hindi pagkakaintindihan. Diba sa bandang huli din, nagpatawaran din sila. Siguro magiging lesson lang doon para sa akin, mas better na mag-usap and mas siguro magawa na lang kasunduan sa behind the camera, lang privately, wag nang paabutin sa social media kasi syempre iba-iba din ang sasabihin ng mga tao. May mga iba comment lang ng comment, di naman alam buong storya. Meron din naman na fanatiko sa isa lang, may fanatiko sa kabila lang. So parang magkakagulo-gulo lang din. Kaya mas better na kung kung gusto ng katahimikan, di ba yung sabi daw gusto niyang katahimikan, sana binaan na lang sa tahimik na usapan. And kung talagang hindi na may batas naman, di ba? Huwag nang gamitin. Kasi ako talaga di din ako masyadong
fan sa kailangan mo pa i-broadcast sa ibang paraan kung kaya naman pag-usapan sa bahay, sa barangay, sa police station, mga ganun. Mas okay na pag-usapan muna kaysa magkalat or mag-reach out ka sa social media. Yun, Yeah. parang ganun. Ano bro, ang magkapayo mo na lang kay ex Kalingap. Angel. Ex-Angel. So, siguro mapapayo ko na lang na Kasi naging kaibigan din natin bro. siguro ano din siguro kaya binigyan din siya ng nung ngayon ng mga ganitong challenges. Siguro parang mas lalo siyang matuto sa buhay. And for sure, bata pa naman siya. May mga matutunan siya sa nangyari ngayon. Meron siyang mga babauning aral na for sure, alam ko naman din kahit paano is, ano man din siya, may isip, may katalinuhan na alam niya na yung dapat niyang iwasan sa mga susunod and ay yung mga hindi matured things na dapat gawin niya, kailangan niya maging matured pa. Kailangan niya din namin sana makinig pa sa iba. Okay lang makinig, pero nasa iyo na yan kung gagawin mo yun o hindi. And siguro, yun, from time to time naman, and pag tumagal ang panahon, may mga marirealize siya mga bagay-bagay. Nasa kanya na yun kung uulitin niya pa, kung papadala siya, kung gagawin yung aral para sa susunod mas maging better siya. Ayan. Yun, mga ganun lang siguro. Time will tell na lang din. Ayan. And siguro, wag lang din siya mawawala ng faith kay Lord. And sa lahat din, na may mga pinagdadaanan ng ganun, mahirap talaga kasing kalaban ng utak. Isa din sa mahirap na sakit compare sa mga sakit physically. Kasi sa pag-mental, ang dami talagang papasok sa isip mo, gulong-gulo ka, ganyan. Kaya so, yun, hopefully maayos na yung issue, matahimik na rin para mabigyan siya, mabukuha niya na yung peace na gusto niya. And maging siya ulit, maging okay na, maging malayo na yung kanyang isipan, and ang kanyang puso, and yun, sabi ko lang din na siguro maging thankful pa rin tayo sa lahat ng bagay. And siguro, bigyan na lang din natin ng respeto kahit sa isip o puso na lang. Yan. Ikaw naman, Besh. Ikaw naman masasabi mo dun. Ako bro, sa akin, kay Kuya Val, syempre, kahit anong mangyari, alam naman natin lahat ng ang ugali ni Kuya Val. And sa mga hindi pa po nakakakilala kay Kuya Val, ganun lang po talaga yan si Kuya Val. Hindi yan masungit. Pero yung aura niya, parang ganun, so sobrang bait po niya ni Kuya Val, tulungan sa tao. So yung nangyari naman na ganun, malalampasan din nila yan, siguro mas mabuting pag-usapan na lang nila habang maaga pa. So wag na nilang pahabain sa social media. O palakihin pa, di ba? O kasi lalaki ng lalaki yan, sa may kamerang nakaharap. So, mas magandang pag-usapan nila sa barangay kasi kahit pa paano is may pinagsamahan naman sila eh. Sobrang haba ng pinagsamahan nila. So, sa tingin ko magkakaayos din naman ang lahat. And syempre, ang payo ko lang, naging kaibigan din natin si Being kuya, para magiging kuya ba? pagiging kuya. So, ito lang masasabi ko kay Angel. Parang payong kaibigan at payong kuya. Payong kuya. So, kung mapanood mo man to, i-release nila, sana hindi ka na bata, may sarili ka ng isip. So kung ano man yung mga naririnig mong mga sulsol o what, kung meron man, alam mo yun kung tama yun o mali, kung susundin mo yun o hindi, di ba? Alam mo yun kasi may nag-aaral ka, so nasa kanya na yun kung maniniwala siya or hindi, di ba? Kasi naman yan, magmamature naman yan from time to time. And syempre, kung ano man yung mo sa buhay mo, yung landas mo, so ingat, gawin mo motivation lahat ng nangyayari sa'yo. Siyempre, lahat tayo, tao lang tayo nagkakamali. Sa pagkakamali natin, doon tayo nagiging tama. So, tsaka siguro, di ba, ito, napansin ko sa mga tanong mo simula hanggang ngayon sa dulo, parang pwede niyang gamitin, parang pwede niyang gamitin yung mga tanong natin
na nangyari para kahit paano may realization Oo. kung ano naging impact nga sa'yo ng kalinga, paano na-handle mga bash, di ba? So parang ang ganda din ng naging mga tanong mo, Beshi. Oo. Pwede din magamit na ibang taong mga medyo na may mga pinagdadaanan din Ay, hindi bro, para ito kasi yung last natin may nagsagot eh. na Yung tanong ko kinuha niya, nagsagot siya. Mm. So guys, itong 5 tanong ko pwede niyo rin pong sagutin. Comment niyo din po niya. Yan. Ayan, guys, hanggang dito na lang po syempre yung ating vlog. So, Yan, grabe. Magagandang tanungan natin nito. Yan. So, pag may mga gusto po yung isama, sino gusto yung isama nyo, kung sino yung gusto nyong kasama namin, so pwede nyo comment down below. Comment niyo po kasi. And message ng comment ni kayo sa mga upload nila. Minsan sabi, sama kayo kay Beshi sa, dapat may, meron ka ng pangalan dito dapat sa podcast na to. Oo, Tita Beshi. Oo, pwede. Beshi Talks. Ay, oo. Oo, di ba? Oo, tama. Beshi Magaling. Talks to, Beshi Talks. So, alam mo na intro natin next. Welcome to Beshi Talks. Oo. Beshi Talks. Yun. Tama, no? So, maganda. Maganda bro kasi, ano naman to? Parang ito yung nangyayari tuloy, kwentuhan, magtotropa. At saka ito yung nangyayari dito sa ating team Oo. natin. Parang nagkakameron tuloy ng open forum ba? Ayan, oo. So, comment niyo po kung sino gusto niyo. Si Papa Jones ba? Si Yan, Fran? Or sino pang mga si K-boys? Koy, si Bosti. Si Bosti ang maganda kasama sa mga ganito eh. Oo. Sa lahat po, sino comment down below and malay nyo po next time Kalinga Prab din. Ayan. Di ba? Oo, pero kalinga problem. Sana hopefully, di ba? Isa din Malay yun sa mga natin. natin pag may time. Kasi Yung alis lang ngayon. yun eh, Ano sila? mabansa. Oo. So, So, yun po. Thank you so much po sa mga nagtapos din po ng ating vlog. yun, thank you so much po. And syempre, ano pang sabihin mo? Huwag niyo po kalimutan supportahan ang ating ama ng Kalingap, si Kuya Val Santos Matubag. At syempre, ang ina. Nang Kalinga po, si Ate Edna Vlogs. And syempre, ang ating big boss, si Boss KR Kalingap Rab po guys. And sa second channel niya. Kalingap Tahanan ng kanyang personal channel. And syempre, Rab Matubang Vlogs po. And lahat po ng K-Boys, K-Partners, K-Reactors, please support po. And thank you so much po sa inyong suporta din sa amin. Muli po Kalingap Basic. Kalingap Coach po. Kami So, po yun. magpapaalam na. Bye-bye guys. Bye-bye guys.